Amen. Ano lang, mga 10 minutes, 15. God is good. All the time. God is Praise great. the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Maraming palakpak. Maraming grasya. Praise the Lord. Buti niya ng Yahweh. Dakila talaga ang pag-ibig niya sa akin. Amen. Na yung napakahalagang bagay. Dahil sa mundong ibabaw, ang daming kautusan. Pero alin ba ang mas mahalaga? Yung kautusan ng kapamahalaan, ng tao, ng Diyos. Siyempre, ang pipiliin po natin. Dahil natuto na tayo, tinuturoan niya tayo araw-araw, magpahanggang ngayon, yung kautusan ng ating Panginoon. Amen. Dahil napakahalaga nito sa ating buhay. Na ito ang dapat sundin at tuundin natin. Dahil ito ang magbibigay bagong buhay sa atin. Amen? Nakamit na ba natin ang bagong buhay, mga kapatid? Tayo ay babaguhin niya araw-araw. Magpahanggang ngayon, binabago niya tayo. Kumbaga sa halaman, unti-unti niyang tinatanggal yung mga pangit na dahon, mga sanga. Kahit man mahirap na tayo ay tinatanggalan ng ating pangit na pag-ugali, pag-iisip, mga gawi nating dating gawi sa lumang buhay. Ako, magpahanggang ngayon, inaamin ko po, nasasaktan pa ako. Hindi pa ako puno, Ama. Dahil nasasaktan pa ako. Nagdararamdam pa ako. Pero sandali lang po. Panandalian na lamang. Amen. Dahil siya na ang nagahari sa puso natin. Yung Banal na Espiritu Santo, siya yung nariyan sa templo ng Diyos. Na siyang laging nagpapaalala sa atin, oy anak, huwag mo nang gawiin yan. Alisin mo na ang pag-isip ng masama sa kapwa mo. Mahabang proseso ang paglalakbay po ito, mga kapatid. Ito yung kalooban ng Diyos eh. Hindi natin pwedeng tumpik-tumpik nga po. Ay tutugunin natin lagi yung kanyang pagbabago sa ating buhay. Na minsan nasasaktan man tayo ng ating kalooban. Pero yes Lord, susunod po ako ng buong kababaan ng kalooban, buong kagalakan, buong pag-ibig. Susunod tayo na hindi tayo reklamo ng reklamo dahil wala nga tayong mapapala. Wala tayong biyayang makakamtan. Di ba po mga kapatid? Amen ba? Amen. Dahil andyan na si Amang Yahweh eh, sinasanay niya tayo, dinadalisay niya tayo. Mahabang pagbabago sa ating mga buhay, ang mahalaga tayo ay binabago niya araw-araw. Sabi nga sa kanta, binabago niya ako araw-araw. Eh magpabago po tayo. Paano ko diretso? Kahit sabihin pa na tayo ay mapuputi na ang buhok, Amen. eh marami pa tayong hindi alam. Hindi natatanggal. Dahil ang Diyos ang magtatanggal ng lahat ng yan. Ako'y nananaghili pa rin. O, aaminin ko yan. Paano ako makakalaya? Amen. Dahil kulang pa nga. Kulang. Dito tayo pupunuin ng Diyos. Kaya, kung tayo ay dumadalo sa bawat prayer meeting, hihingin natin ang mga bagay na ito. Pipilitin natin at pagsusumikapan na matanggal ng Diyos yan. Dahil hindi yan makakabuti sa atin. Amen? Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Praise the Lord. Kasi nga, yun yung pagpapakita natin ang pagpapahalaga natin sa pagsunod natin sa mga mahahalaga niyang ipinag-uutos. Dahil kautusan niya yun. Hindi naman utos si brother po yun sa atin eh. Hindi naman utos ng mga elders natin. Utos yan ni Amang Yahweh. Alam mo na, natutuwa ako na yung pare, nabibigkas niya na brother, sabi niya, ang mahalaga, mapipili natin si Amang Yahweh. Tuwang-tuwa kaya ako. Kasi sabi ko, uy, nabubuo na nila ang Amang Yahweh. Hindi na lang kami ang naririnig sa YouTube, sa Facebook, na Amang. Natanggal na yung pagkapili nila. Tayo, tinuruan tayo ng Diyos ng mga mahalagang bagay. Kaya ito ay wag natin po, mga kapatid, ipagkait sa ating Amen. kapwa. Dahil hindi man tayo na ngayon nahihiya, makapal na mukha natin para kay Amang Yahweh. Para ito sa ikabubuti rin, ikapaglalago, ikapagbabago ng ating kapwa. Kaawa-awa naman. Ako nga,
madalas kong sabihin, brother, paano naman ako? Paano ko naman yung aking mga bunga? Na naiiwan ko. Ako hayo ng hayo, pero ang aking mga bunga, saan-saan ako nakakarating? Hindi ko pa rin. Opo, yun na nga po sabi. Sabi ko nga, Huwag ka magka-counseling hanggat wala silang problema. ay talaga po. Sabi ko nga, nako, bahala ka Hindi talaga na kailangan Yahweh. wish. Ipinagkatiwala ko na noon pa talaga eh. Bakit ko nakakalimutan yung ama? Tanong pa rin ako ng tanong sa sarili ko. Ang dami ko pa siguro amang pagkukulang sa kanila. Lahat tayo. O sa iyo. Mm. Kasi, nasasabi ko minsan yun. Dahil minsan, tayo bilang tao, nandoon yung ating mga Kasi katanungan. magtataka sila, bakit wala ka ng takip? Kaya nga po yun. Yan lang. Yun ang ipinagmamalaki ko sa ngayon. Dahil ako'y pinagaling ni Amang Yahweh. Amen. Siya ang dakila kong magagamot. Maliban doon sa doktor ko at tumitingin sa akin. Kahit siya nga namamangha. Amen. Sa himala ni Amang Yahweh. Amen. Amen. Dahil hindi ito mabibigay, maibibigay ng kapwa natin maliban sa Diyos nating sinusunod ang mga mahalagang ipinag-utos. Kahit paano, siguro ko, Ama, may pagbabago na ako. Nasasaktan man ako, tumatalbog na ako. Dahil pinapaalis ko sa iyo, para iyan ay hindi manatili sa akin dahil wala akong makakamtan na biyaya kahit araw-araw ako tumanggap ng katawan at dugo ng iyong anak. Eh, baliwala yung aking pagdalo. Magiging walang kamuluhan. Di ba po? Pero kung iyan ay maisa sa pamuhay natin, huwag natin tutularan po yung mga eskriba at pareseyo, yung mga pagkukunwari, mga kaplastik. Sabi ko nga, kahit ako man, nasasaktan, napapahiya sa aking mga pagkukulang, Ama, adjang ka naman. Ikaw ang magpupuno nito. Mauunawaan din nila ako at ipinapanalangin ko yung mga kapwa kong iyon na ako'y maunawaan at mapagpasensyahan. Kasi hindi ko naman pwedeng labanan yung kanilang mga kalilinggit na pananampalataya dahil hindi ko pa naman sila masyadong pwedeng hanapan dahil yung pala ang abot ng kanilang kaisipan. Ako ang magbibigay ng pangunawa, malawak na pag-unawa, mahabang pagpapasensya dahil itinuro na ng Diyos sa akin. Nakakahiya naman na ako ay nagmamalaki pa. Sabi ko nga, bakit minsan nasasabi ko yun ang Yahweh? Ang bibig ko talaga, Ama, bigyan mo ako ng self-control. Pagpipigil. Kahit minsan salita ka ng salita, hindi mo nang nalalaman na ikaw ay nakakapanakit na pala. Nakaka-offend ka na ng iba. Di ba po? Pero talagang andyan, kay buti-buti ng Diyos. Dahil aalisin pala yung mga pagdaramdam mo, pinanakit mo, sama ng loob, dahil hindi yan makakabuti sa templo niya. Yan ang sisira na magkakasakit Amen. tayo. Amen? Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya yung pagtanggal ng mga bagay na hindi mabuti sa ating katawan, tulad ng isang halaman na ating pinangangalagaan, tayo ay pinangangalagaan din ni Amang Yahweh, araw-araw, talagang unti-unti yung pagbabago natin sa ating buhay. Napakatagal man ng mga proseso niyan, mahahabang proseso man yan, ang mahalaga, tayo ay binabago ng Diyos. Naroon, makikita na natin yung ating pagbabago. Dahil minsan tatanungin din natin ang ating mga sarili, mananalamin tayo, ay maganda na pala ako. Unti-unti na akong pinapaganda ni Lord. Unti-unti na akong pinapalakas. Unti-unti na niya akong pinapagaling. Di ba yung mga himala yun? Hiwaga ng Diyos ay hindi mo pwedeng arokin yun. Hindi natin maaarok ang mga hiwaga ang ating mala sa Diyos. Siya lang ang nakakaalam ng lahat kung anong ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ano po, mga kapatid? Kaya ako kahit na minsan naiiyak, nakakaranas sa mga pagsubok na iniiyakan ko. Pero pagkatapos noon, wala na ang lahat. Naglaho na ang lahat. Kasi ipinapanalangin ko naman na, Lord, alisin mo ang hindi ikabubuti ng aking kaisipan, ng aking mga nararamdaman. Dahil hindi ito nagmumula sa iyo, nagmumula ito sa kalaman. Amen? Minsan,
nandoon yung panghihinaan ka. Pero pag hilingi mo yan, doon, tutugunin ng Diyos, palalakasin ka sa iyong pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Amen? Amen. Siyempre, panalo ulit si Amang Yahweh. Malakas sa palakpak sa ating Diyos. Dahil sabi nga, normal yan sa atin bilang tao. Dahil hindi pa naman tayo perfecto. Nagsusumikap pa lamang tayo na gumanap o gumawa ng kabanalan. Tumahak sa buwid na landas patungo doon sa buhay na walang hanggan. Amen? Malakas sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. Kaya nawa, kung araw-araw pa man tayo magparangga ngayon, binabago ng ating Panginoon, ang mahalaga na susunod na natin yung kanyang mahalagang utos. Iibigin mo na iibig na natin ang ating kapwa, ang ating kaaway. Kahit papaano, na paglilingkuran natin ng buong katapatan ang Diyos na tumawag, pumili sa atin sa ubasan ito. At kailanman, hindi tayo nanghihinawa gumanap ng ating mga pinangakuan. Nanumpa po tayo, nakipagkubinante tayo kay Amang Yahweh. Nakakatakot. Sabi ko nga, kung hindi lang kay Ama, naku, parang gusto mo minsan. Pero andun yung pag-aalala natin, pangamba na, ay baka ako'y usahan. Christian discipline, mahirap na. Diba? Na mahirap ang isang tagapaglingkod, pero napakasarap. Dito ka masisyahan. Dito ka magkakamit ng kapayapaan, kagalakan sa iyong buhay. Dito ka pagpapalay ni Amang Yahweh. Nang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. So yun lamang po. Praise the Lord. Amen. Love pa rin na tayo. Okay na po yung vlog. Ngayon, dadako na tayo sa love offering. Salamat sa iyo. Tapos closing na. Sino magko-closing, brother? Jesus, kayo na po. Kala ko si Dante. Ang Tanging alay ko sa iyo. Si Ate Carmen daw. Ha? Ate Carmen. Ang Sister Carmen. buhay ko. Para pagpalala. Ha? At kaluluwa. Hindi makakaya na maipagkaloob. Mamahaling iyas ni ginto ko. Ang tanging langit, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong Sino magko-closing, Sister Carmen? Ngayon, dadako na tayo sa close. Ipagkakaloob ng ating kapatid na si Ginang Carmen. Hindi yan conscious sa camera. tayo dadako na sa uling panalangin. Dadako na tayo sa ulit panalangin na ipagkakaloob ng ating Ina. kapatid na Ginang Carmen Pangilinan.